sa panahon ngayon, dapat hindi mo na tinatago ang age mo. Kasi you should, lalo na pag magandang pananaw mo ko sa buhay. At kahit paano, sa paniniwala mo, pananaw mo, walang pakialamanan, maganda ka naman. Ay di, gano'n. Anong realization mo sa iyong pag-abot ng 50 na birthday? Bukod sa nakakabuisit ang menopause. Yes, I can relate. Yes, diba? Mamu. Alam mo yan. Pero alam ko na yun eh. Ngayon mas na ako, alam ko na yung bilang ko na yung sa daliri ko kung sino yung mga pagkakatiwalaan ko. I think I'm wiser now. Parang ang kanta ni Whitney, I'm wiser now. Di ba? May ganon. Oo, malaki na pinagbago ko pagdating sa pera, sa paniniwala. And lao na ngayon na mag-isa na lang talaga ako ngayon, literal, sa bahay. Kasi nga, ang anak ko may sarili ng mundo, may sarili ng iba pa rin talaga na may bittersweet. Oo nga. Diba? Sa ating mga magulang, kaway-kaway dyan sa mga single mom na may mga adult children. Iba rin pala yung feeling nung pag sa first few months or even years, nawala na sa iyo yung anak mo. Empty nest. May something like that. Pero we talk naman lagi. At lagi kami pag may pagkakataon, nag-dinner pa rin kami together, watching movies and everything, gano'n. Paano love life? Wala naman kasi yun. Huwag na lang gano'n. I have to go. Check lang. Hindi ko lang sabi para ma-fill in Wag na, yung kalungkutan ng kasiyahan. May asim pa? Travel na lang tayo. Travel na lang. Yun na lang. Kasi wala naman lumalapit. Ni textmate, wala nga. Hindi nga habang nagta-travel ka, biglang may lumapit na foreigner. Hindi. Alam mo yun? Pwede maging choosy. Pwede naman din. At saka at the same time, hindi naman po ganun kadali yun. Nakilala mo. Tapos love life agad. Hindi naman ganun yun. Siyempre, yung mga lalapit sa'yo, hindi mo naman pagkakatiwalaan. Di ba? At the same time, hindi maganda nga yun. Pag may makilala ka sa abroad, di kanya kilala. Background. Exactly. Totoo. Totoo yan. Totoo nga. Pero wala naman, wala pa. Well, nakailang bansa na wala pang Greek god? Greek god. Diyos ko, Lord. Pero hindi, kasi pag nag-travel ako, lagi ang nasa utak ko, mga tours ko, travels. Ay, trabaho pa rin. Hindi trabaho. Hindi bakasyon. Yung cultural differences, historical sites, ganon. And most importantly, yung pagkain. Pagkain, syempre. No? Wala kang regrets sa naging decision mo sa buhay. Regrets? Wala. So far, walang regrets. Wala. Hindi ka ma-regret na tao. If given a chance to go back in time, wala kang babaguhin. Actually, nasagot ko na to once, no? Sige. Sabi ko nga, pag sinabi mo kasi wala kang regret, parang, luma na yan. Siguro, ang only regret ko siguro, if you ever call it that, yung siguro mas sana nung medyo kabataan ko, sana mas naging vocal ako sa totoo kong naramdaman. Kasi marami akong suppressed anger, you could say that, na dapat pala, nilabas ko to, ganun. Kasi, nag-suffer din ako, mentally, kaya ako nagkaroon ng, di ba, ng anxiety disorder because of that. But, it's all fine. Ngayon, talaga, wala akong pakialam. Nasabihin ko kung gusto ko sabihin. At saka, you reach a certain age, na talagang ganun ka na eh. Ay, hindi. At saka you learn to say no without explaining yourself. Kasi dati kasi, hindi kasi ganyan ka, na hindi mo pala kailangan. Kasi yan ang henerasyon natin. Galing tayo sa ganung klaseng generation, okay, sasagot sa matatanda, makinig lang kayo ha, huwag niyong awayin. Iba na ngayon. Ngayon, iba na nabutan na natin yung woke culture. Kung kaya nila, kaya rin natin. Alam mo yung ganun. Tsaka yung ganitong 50s, di ba? Parang settled ka na, content ka na, meron ka na rin narating kahit papaano. Parang sasabihin mo tuloy sa mga mas batang, alam mo na, basher, yung walang magawa na, huy, mas matanda ako sa'yo, mas marami na akong pinagdaanan sa'yo. Wala na akong kinakatakutan kahit ano pang sabihin niya. Parang nandun na, di ba? Andun nga. Pero ito may mga bagets naman na matitino. Magaganda naman yung mga sinasabi nila na iba naman yung generation natin. Sa generation nyo. May nagsabi nyo, wag nyo ikumpara. Which I totally agree. Problema nga lang minsan nga, OA, di ba? OA sila minsan na, teka lang naman, para naman wala ng respeto to. Pwede naman tayo mag-usap, pwede naman tayo, you're invalidating my feelings. Yung magano'n. Pwede naman tayo mag-meet halfway na hindi naman kailangan sabihin na, huy iba yung panahon namin before. Kasi, let's admit it, medyo gas-gas na yun eh. May offend talaga yung mga younger generation. But the problem ngayon, sa younger generation naman, mas masyado silang sensitive. Yun naman. Too sensitive. Yun lang naman yun. So, minsan, may point na tayong pareho sa magkaibang, let's meet halfway.
Yeah. Yung anak mo hindi ganyan. Wala sa generation na ganyan anak mo. Hindi maiwasan Vocal din siya. Pero ang maganda kasi is nag-uusap kami. We're very open. Yeah. Wala siyang choice eh. Nag-iisa eh. O ito. Tama. Bago yung mga susunod na tanong, where were you 25 years ago when you were just starting? Ayun, kagaling ko ng Korea. Kasi nag-abroad ako before ako mag-start sa showbiz. Nag-abroad ako aside from tuwing nasa Pilipinas ako, kumakanta ako sa lahat ng bars, banda, jazz, standards, piano, violin, you name it. Yun, kinantahan ko na yan. Kaya ka ultimate. Kaya ka siguro. Thank Okay. you. Pero yun, tapos nakita ko ni Tito Boy Abunda, siya ang aking unang manager, sa isang, sing-along bar, sabi niya, baka gusto mo mag-join ito sa bandang buo na ito yung Gladys and the Boxers. Yes, Gladys and the Na comedy Boxers. band, na palong-palo in fairness naman. yes. As yun, and the rest is It's history. history.